Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines at may breaking news po tayo. Ngayong araw na ito ay nag-Senate hearing ngayon, no, with Senator Bato de la Rosa. At may breaking news tayo. Ito ay nakita natin kanina sa Senate hearing ay just in itong si suspended Congressman Arnie Teves will not be allowed to virtually attend in the Senate hearing on the Digamos Lake case. Napakinggan ko yung mga senators, no? So ayaw nila na itong si Congressman Teves ay virtual lamang magpapaliwanag, no? Gusto nila physical. Okay? So sa Senate Public Order Committee Rules, Chair Senator Bato de la Rosa adds Teves can join anytime if he will appear personally. So bagong lahat guys, by the way, like and share muna sa ating Facebook at YouTube, okay? Para kakalat naman itong impormasyon na ito sa Facebook at YouTube sa taong bayan, okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. And also guys, subscribe, follow Donmar TV sa YouTube at Facebook para lagi kayong updated sa mga balita tungkol dito sa Digamo case, okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Okay, kaya na nga ito narinig ko yung statement ni Senator Bato de la Rosa na hihintayin nila itong si Congressman Teves na pupunta sa Senate hearing ngayon. Okay, maghihintay sila. Na nananawagan sila kay Congressman Arnie Teves na kung gusto mo the PNP pati itong si DILG Abalos kinumpronta ni Senator Bato de la Rosa na kapag may papatay dito kay Congressman Teves, siya ang mananagot. Itong si DILG Abalos, siya raw ang mananagot rito. So itong si Senator Bato de la Rosa nananawagan kay Congressman Teves na he assured na ang pagpunta mo dito sa Senate hearing, kahit gasgas, wala raw gasgas yung sarili mo pagpunta lang sa hearing, dahil ayaw nila ng virtual, no? I-escortan ka ng mga PNP, i-escortan ka mismo ni DILG Abalos, no? Pati nga si Senator Bato de la Rosa, no? May phone call conversation sila dalawa ni Congressman Teves. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, ako pa ang magbabodyguard sa inyo papunta lang sa Senate hearing. Yan ang sabi ni matinding sabi ni Congressman ni Senator Bato de la Rosa. At yung sinabi rin ni sa isang senador, nakalimutan ko yung sino yung nagsabi na nakita raw nila, no, may informante sila from the nagsasabi doon na ito raw si Congressman Teves ay nakita doon sa Seoul, Korea, no, kumakain buffet, okay, sa Lotte Hotel, I think that was the name of the hotel na sinabi ni no, ng one of the senator. Nakita nila kasi itong si Senator Risa Hontiveros gusto niyang malaman kung nasaan ngayon si Congressman Teves, no? Kaya nga pina-check ng Bureau of Immigration kung saan yung last na departure ni Congressman Teves, no? So sinisiguro nila. Okay? So sabi pa nga ni Bong Revilla rin, no, sa hearing na yan kanina, kung wala ka talagang kasalanan, yan ang sabi niya, bakit hindi ka magpapakita dito sa Senate hearing? Yan lang ang ni
Senator Bong Revilla. Ang kay Bato naman, nirerespeto niya ang desisyon ni Congressman Teves na hindi pumunta. Kaya nga, ang body, ang lahat ng mga nandoon sa Senado ngayon with senators, no? With Senator Bato de la Rosa, ay hindi pumayag na virtual lamang itong si Congressman Teves. Yan ang final decision nila. Pero hinihintay nila itong si Congressman Teves. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong kaso at update dito kay former Senator Laila de Lima. Okay? Meron ng bagong galaw itong kaso ni former senator, no? De Lima drug case submitted for decision. Yan ang sabi ng lawyer ni Laila de Lima. Okay, alamin natin ang detalye dito. One of the remaining drug cases against detained former Senator Laila de Lima has been submitted for decision, her lawyer said Monday. So, ibig sabihin, malapit na itong desisyon tungkol kay former senator. Okay? In an ambush interview ng kanyang senator following the hearing at the Muntinlupa Regional Trial Court, itong si Attorney Felibon Tacardon ay sabi niya na nag-expect sila na ang decision will be promulgated on May 12. So malapit na ito, no? Ilang days na ba ngayon? So mga around 15 days more. Okay? So malalaman na natin, ito yung sabi niya, malalaman na natin dito kung inosente talaga si Senator Laila de Lima at hiniling namin ang dasal ng ating mga kababayan na pagdasal natin si Senator Laila de Lima na mabasura na itong kaso na ito laban sa kanyang Tacardon said. Okay, yan ang sabi ng kanyang attorney, no? Humingi ng dasal ng buong Pilipino. Pero alam naman natin na marami talagang nagagalit dito kay Senator Laila de Lima, no? Yung mga hindi supporters ni, siyempre yung mga supporters ni Laila de Lima so-support at so-support yan, no? Especially itong mga supporters ng mga Pinklawan, Dilawan, talagang so-support yan kay Laila de Lima. Default na yan. Pero tayo naman dito, no? Opinion ko dito, kung ano man ang magiging desisyon dito sa kaso ni Laila de Lima, let's respect the decision, no? Dahil ganyan naman talaga yung batas natin, di ba? How many years na bang nag-serve si de Lima sa kulungan, no? Kaya nga, kung mahatulan na, for example lang ito, no? If mag-guilty si de Lima, example, hahatulan siya ng how many years, ima-minus naman yan kung ilang years siya nag-wait sa kaso niya. I think ganyan yung ano dyan, no? Batas dyan. So, we will find out if Senator Laila de Lima is truly innocent, and we wish for our countrymen to pray for the dismissal of the case against her. Okay? So, ano kaya magiging reaction dito kay former President Duterte? No? Alam naman natin, no? Itong si former president natin at the rest ng mga kasama ni Duterte, sila Panelo, no, ang spokesperson na itong si Harry Roque, will understand and will respect the decision dito kay de Lima, dahil mga lawyers yan yun ang mga magagaling mag-analyze ng mga when it comes to mga ganitong bagay, no? Kahit si former President Duterte ay re-respeto dito kung ano man ang magiging desisyon ng korte tungkol kay Laila de Lima. Okay? Ni-mention ko lang itong si Spokes Harry Roque at si Panelo dahil expert rin ito mag-analyze. Kung ano man ang kanilang view tungkol dito, no? Kahit sila ay kasamahan ni former President Duterte, ay re-respeto yan. Ganyan ang mga lawyers re-respeto tayo sa batas, no? Hindi ka magiging lawyer kung hindi ka marunong rumespeto sa batas natin. Okay? So last year, Ragos and self-confessed drug lord Kerwin Espinosa retracted their allegations against de Lima and apologized to her. Binawi nga ni Kerwin Espinosa ito. Okay? So, masasabi ba nating big break ito
ni De Lima na wala talaga siyang kasalanan? Yan ang tanong, no? Ito yung testimony na binawi ng Director Agos ng nakaraan at sinabi niya na hindi totoo ang kanyang mga akusasyon, takar dun set. Okay? So, yun ang kanilang isa sa mga highlights ni De Lima na binawi raw ni Kirwin, no? Dahil nga dito, nagdesisyon na ang kampo ni Senator Leila De Lima na isubmit na for resolution talaga buong kaso at pinapadesisyon na namin ang buong hukuman ang nasabing criminal case. Yung lawyer ni Senator Leila De Lima na nag-submit na talaga ng resolution para matapos na itong kaso ni De Lima. Siguro pagod na itong si former Senator Leila De Lima sa loob ng kulungan, no? So, kayong mga audience ko dito, no, libre kayong mag-comment, mag-react, no? Una nating topic kanina is yung kay Congressman Teves. Sang-ayon ba kayo sa mga senador na ayaw nilang hindi sila papayag na doon lang sa virtual si Congressman Teves, no? Ano masasabi niyo doon? At ano ang masasabi nyo dito sa kaso ni Leila De Lima? Ano ang inyong opinion? Mag-comment, mag-react kayo at babasahin natin lahat ng inyong mga opinion. Okay? Like and share Don Mar TV para kakalat naman itong ating balita at subscribe, follow Don Mar TV na rin para you will be always updated sa mga bagong balita dito sa Pilipinas. Okay? So hanggang dito na itong video natin. Have a great day. See you in my next video. God bless everyone.